Hindi naman karera ang iyong larangan. Bakit nakikipag-unahan ka at nakikipagpaligsahan? Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood at ito po ay galing sa channel ni Ibang Klaseng Balita. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. Maraming salamat po. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Good morning! Yun po. So ito, ibabalita ko po sa inyo. Bago ko lang nasagap, okay? Meron pong panibagong kaso na haharapin ang Tape Incorporated. Okay? Ito po, hindi pa lumalabas sa news. Wala pang nakaka-pick up na media o vlogger. Wala pa ako nakikita, okay? Ito po ay nalaman ko lang nung pumunta po ako sa TV5 na studio nung last Saturday dahil po dun sa Gimme 5 sumali po tayo and napakabait po sa amin nung pong mga staff doon ng TVJ Productions tas meron pong iba na naikwento ito pong nangyayaring sitwasyon na ito, okay? At hindi ko na lang sasabihin kung yung mga eksaktong pangalan nila and I would have to say kaya ko lang din po ilalabas ito ay para po maiayos po sana kaagad, okay? So ito pong kaso na ito laban sa Tape Incorporated ay hindi po connected pagdating po sa Itbulaga na pangalan. Okay? Wala pong kinalaman ito sa Itbulaga na pangalan. Ito po ay something between Tape Incorporated at yung mga dating empleyado nila na lumipat na sa TVJ Productions, sa TV5. Okay? Ito po ay kaso sa Dole. Okay? So, yun, I'm not sure if familiar yung mga viewers po natin. Baka nalilito na kayo sa dami ng mga kaso o demanda. Okay? So, yung pong kaso sa Dole, ito po ay labor-related. Kapag ang empleyado ay meron pong mga reklamo pagdating po sa kanyang employer, okay, sa Dole po sila tumatakbo. Okay, ako po, may experience ako dyan dahil may business po kami sa pamilya. Dyan po ako nagtatrabaho dati. So, may experience po ako kung paano yung proseso dyan sa Dole. And, in fairness sa Dole po natin, in fairness sa ating ahensya ng gobyerno na Dole, sila po ay pro-labor talaga. Mas kinakatigan po nila kadalasan yung pong mga laborers po natin, yung mga empleyado po natin. Okay? So, ang nabalitaan ko po, ay naghain na ng reklamo sa Dole itong mga marami-rami din na empleyado na dati ng Tape na ngayon po ay lumipat na sa TV5. Nung nandoon sila sa Tape, ang kwento sa akin, hindi nila masyadong alam na ay hindi pala okay yung ganito. Ay ano pala, nalaman lang po nila nung nag-check na sila, nung nalipat na sila doon sa TV5 na ay, teka lang, parang mali ito parang mali. So, naghain po sila sa Dole para po makuha yung pong dapat na sa kanila. Okay po sana yung intensyon ng vlogger na ito mga tagapanood, no, na ihayag po kung ano man yung napagkwentuhan nila ng mga dating empleyado daw di umano ng Tape Inc. na lumipat na sa TV5 na about dun sa pagkakaso sa Dolly nila, paghahabol nila kung ano man yung hindi po naibigay ng Tape Inc. sa kanila. Ang problema nga lang po dito mga tagapanood, wala naman po siyang dapat karapatan na unahan yung media, unahan kung saan nagtatrabaho na ngayon yung dating empleyado daw ng Tape Inc. na sinasabi niya nga pong magrereklamo po sa Dole. Kasi pagka inunahan niya nga po, una wala naman po siyang karapatan, vlogger nga po siya mga tagapanood Tapos nauna po siya sa ganyan. Siguro dahil gusto niya sigurong tutukan yung gantong kaso, alam niyo na mga tagapanood, para siya yung, paano bang term na ito? Mauna? Bumida? Parang ganun. Basta, yun po mga tagapanood. Maganda po yung intention niya para matulungan nga po yung mga
yung mga nagrereklamo na yon. Kaya nga lang po, dahil nauna po sa kanya at hindi pa po ata nakapaghain ng reklamo dun sa Dole, nauna niya na pong inilabas. Ito po ay para sa akin mga tagapanood makakagawa po ng counter-attack agad yung Tape Incorporated dahil po sa ginawa niya. Di ba po, parang ipinaalam niya lang kung ano yung magiging plano ng mga dating niyang empleyado. Siyempre makakapaghanda po yun, makakapaggawa po yun ng mga mekanismo nila, depensa nila, para igiit po na wala pong silang nilabag o wala po silang ginawang mali doon sa mga dati po nilang empleyado. Diba po? Ito sa akin mga tagapanood dapat ang maganda niya pong ginawa, hinintay niya po muna, makapagsampa muna ng kaso doon sa Dole bago po siya naglabas ng gantong video. Diba? Or hinintay niya po yung mga tunay na nasa otoridad na maglabas po nito, na gumawa po nito. Which is particular na po yung kung saan na po nagtatrabaho ngayon yung dating mga empleyado di umano ng Tape Inc. na magrereklamo po. Diba? Dapat po, ganun yung ginawa niya. Tsaka po siya gumawa ng reaction video niya. Diba? Kasi hindi ko po magets na bakit uunahan mo yung mga dapat na mauna sa mga ganong galawan. Ngayon nung nagbablog ka lang naman. Di po ba? Maganda yung intention mo, kaya lang, ang kinalabasan po ay hindi po sumasang-ayon dun sa pinakaplano mong gawin. Diba? Ito po yung sa akin mga tagapanood. Kasi tingin ko po talaga sablay po yung ginawa niya. Sablay po yung pangunguna niya sa mga dapat mauna sa gantong issue. Okay? Pareho lang din po yan nung, di ba, yung mga na-late na sahod, di ba, ng mga artista. So, gusto nilang makuha uli. Ganun lang din po sa mga empleyado. Gusto lang po nilang makuha yung pong what is rightfully theirs. Sa akin po, labas ito doon sa issue ng pangalan. And ako, alam nyo, nangyayari talaga yan. Nangyayari yung mga ganitong issue. Ang sa akin lang, ma-settle lang at maibalik lang sa kanila. So, ang tanong, ano-ano ba yung mga nirereklamo ng mga dating tape employees? Okay? So, ito po ay according to them. So, I would have to verify din sa tape. Maganda po, mahingan ko din sila ng panig nila tungkol po dito. So, open po yung channel po natin sa kanilang sagot. Okay? Number one, ito po yung isang mga problema po nila. Ito po yung mga narinig ko ito yung reklamo nila sa Dole daw. May mga nagreklamo na empleyado na wala daw 13th month pay. Okay? Ako po, sa pagkakaalam ko sa batas, hindi po ako abogado kahit contractual ka, kahit independent na ano ka, pero kung nagtatrabaho ka doon ng matagal, actually kahit kahit maiksi pa lang yung oras mo dapat may 13th month pay ka Yung mga contractual, let's say for example, yung mga nasa SM, lahat yan, yung mga per project, lahat yan dapat may 13th month pay So, yung walang 13th month pay, parang mali nga naman yun. Kaya I could be wrong hindi ako abogado pero yun yung isa, walang 13th month pay. Okay, pangalawa, meron daw kaltas sa mga benefits. Yung mga benefits, ano ba yun? Yung mga PhilHealth, Pag-ibig, SSS. So, isa dun sa mga yun. Okay, meron daw mga kinakaltas doon sa mga benefits na hindi updated doon sa ahensya ng gobyerno. Ano ibig sabihin? Nakaltasan sila, kunyari, example nakaltasan sila ng PhilHealth. O pag-check ni empleyado sa PhilHealth, bakit kulang yung taon ko? Bakit nagsimula ako ng hulog ganitong taon O bakit pumasok lang yung mga contribution ko ganitong taon? So, nasaan yung contribution ko ng how many years? Diba? So, yun yung kino-question. Ang mga empleyado, kadalasan po, kaya parati din itong sinasabi nila Idol Rafi at ng mga ibang abogado, tinatabi yung kanilang payslip. So, importante po na tinatabi yung kanyang payslip para makita yung breakdown, makita yung kaltas. Kapag nag-check na doon sa ahensya, diba, dapat na ihulog. Kaya mo nga kinaltas kung hindi mo hinulog, saan mo nilagay yung kinaltas mo? So, maling-mali po yun sa batas kung totoo yung pong narinig ko na sinabi. Okay? Like I said, ito po ay mga nireklamo po nila sa Dole. Siyempre, Dole po ang magsasabi kung ano po ang tama, ano po ang dapat sundin. And may tiwala naman ako sa Dole natin. Nakadepende rin po yan mga tagapanood kung sino din po yung hahawak doon sa investigasyon ng Dole patungkol po dyan. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, kung napaghandaan na po yan ng kalaban, may posibilidad po talaga na mabaliktad po yan mga tagapanood yung nirereklamo nila.
Kahit sabihin pa nilang matibay yung kanilang ebidensya, pagka nahaluan po yan ng politika, nahaluan po yan ng palakasan, wala pong mangyayari dyan mga tagapanood. Mababaliwala po. Talagang magsasawa ka na lang kakapunta sa hearing. Hindi po talaga agad-agad mareresolbahan yan. Totoo naman din po yun mga tagapanood na mali po yung kumaltas ka lang ng kumaltas sa mga empleyado mo tapos hindi mo malalaman kung saan dinadala, kung hinuhulog ba talaga ng tama o hindi. Kaya kailangan po kayong mga nagtatrabaho, mga empleyado po, itago po talaga yung mga dapat na itago, mga payslip, mga ebidensya po na kung sakasakali man na hindi talaga nila ginawa yung paghulog na yun, talagang pwede nyo, may compilation po kayo na pinasok nyo yung araw na to, kinaltas nila to sa araw ng sahod nyo, pero hindi naman po nila hinulog, di ba? Pang depensa nyo rin po yun sa inyong mga sarili. Gayon pa man mga tagapanood, kung talaga pong ito'y ginawa ng Tape Inc. sa kanilang dating mga empleyado, sana naman po panagutan nila at ibalik po nila o ibigay po nila yung nararapat dun sa empleyado po nila para everybody's happy na lang po mga tagapanood. So yun lang po mga tagapanood. Kung nagustuhan nyo po yung paksang ating tilalakay sa araw na to at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, itong yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.